Hello, good morning. Welcome again to Tita Lorna's vlog. For today's video, gagawa tayo ng fermented fish. So, ang gagamitin natin fish ay dalag. First of all, linisin natin mabuti ang dalag, iras-ras natin sa asin, and then tanggalin yung mga madulas-dulas. Ang tawag dito sa amin guys, burong dalag. Pag hindi mo nalinis mabuti ito, maaring magkaroon ng uod. So, kailangan linisin mabuti. Sa ibang province guys, ang gamit nila shrimps tulad sa Pampanga or sa San Jose, bangos ang ginagamit nila. Maski ano naman guys, basta fish, kung anong gusto nyong gawin, pwedeng gawin buro. Alam nyo guys, ito yung favorite ng mga Ilocano. Kung yung mga igorot, ang favorite nila itag. Ito naman ang sa amin buro. Pero karamihan sa mga hindi nakakaalam, hindi Ilocano. Nandidiri sila dito pero ito ang pinakamalinis na pagkain sa lahat. Dahil lilinisin mong mabuti, tanggalin mo yung mga dugo. Then kung hindi siya nalinisan mabuti, maaaring magkaroon ng uod yung ginawa mong buro. Ayan guys, ini-slice na ni Tita Lorna yung mga maliliit na dalag at siya ang gagawin niyang buro. Ganyan lang guys, maraming beses mong huhugasan. Linisin mabuti ang fish. Ayan guys, nakita nyo naman kung paano linisin mabuti yung fish. Sobrang linis, ano guys. At pagkatapos linisin mabuti yung fish, maglagay ng 2 kutsarang asin sa tubig and then ibabad ng maski 30 minutes para madaling matanggal yung dugo. Dahil kung meron dugong natitira sa laman ng fish, magkakaroon ng uod pag ginawa na ang buro. Ayan guys, after na naibabad sa asin na may tubig, i-brush muna para matanggal yung mga dugo ng fish. Ayan ho, malinis mabuti, wala ng dugo. And then, saka natin ibababad ng 2 kutsarang asin. Ihalo-halo mong mabuti para mag-absorb yung asin dun sa laman ng fish. And then guys, i-drain muna natin yung minarinate natin fish ng asin sa drainer para matanggal yung tubig. After 2 hours na marinate yung fish, mag-prepare ng rice, lagyan ng 2 kutsarang asin para sa gagawing buro. And then, rice, lagyan ng container yung rice muna. Saka, ile-layer yung fish.
siguraduhin na walang hangin para hindi mag-amag. Ang gagawin, rice, fish. Layer lang guys. And now, after 1 week, ito na po ang na-ferment natin dalag. Fermented fish. Okay, prepared na pala ang bawang, sibuyas, at luya. So, next to do is, i-ready na natin ang kawali, painitin, at lagyan ng maraming mantika. Okay guys, lagyan natin ng maraming mantika yan. Saka natin igisa yung bawang, sibuyas, at luya. Hayan na po. I-mix natin yung bawang, sibuyas at luya para ma-absorb yung bango ng ricado na nilagay natin. Ang bango. Ang sarap. Okay guys, hayaan muna natin ng about 10 to 15 minutes para ma-absorb yung bango ng mga ricadong ina-mix natin. And linagyan ko na ng maraming tubig para maluto yung laman ng fish. And then, hayaan natin mag-evaporate yung tubig na nilagay natin hanggang sa mantika na lang yung nasa ibabaw. I-mix mo paminsan-minsan para hindi dumikit yung kanin dun sa kawali. I-mix lang guys. I-mix lang guys. Takpan muna natin para maluto yung isda. Then, after a minute, tignan, saka mo i-mix na naman. Kung makikita mong hindi pa luto yung fish, pwede kang magdagdag ng tubig, saka mo hayaan matuyo ulit. Okay guys, malapit nang maluto. At alam nyo kung ano yung dapat na i-pair nyo dito. Nilagang tarong or pritong tarong. Or kung may okra kayo. Or ampalaya. Or maski anong gulay ang gusto nyong isawsaw dito. Super sarap. And talagang appetizer ito guys. Hindi ko na nilagyan ng siling labuyo dahil gusto daw yung mga kids. And kung nagustuhan nyo ang video ito, please do like and subscribe for more updates. Thanks for watching. It's almost done guys. Ready na. Okay, bye. God bless.